Pampituran ta. Unlike po sa mga dirasa na baboy, large white landrace, pitrin, durok, o mga F1 o ano man yan. Malakas ka ko la, bersado ah. Danlag. Danlag. Baligya na, baligya. May bayar dyan ha? Ate, maya deh. Sundan tabla. Oh, galugnot-lugnot. Ben. Bersado oh. Sundan ta guys, lantaw ta. Basa ang lupa guys. Poros niya. Malakas ka ah. Pila ka bilog ya? 11. Aba. Daghag baboy guys. Ito, tatlo pa lang. Mga mestizo. Mestizo na mga baboy. Dito lang yan sa amin guys sa sa mga kabundukan halin ng mga baboy na inalagaan ng ating mga kababayan ng mga lahing magsasaka rin, no? Oh, hipos ta na. Behave ta na. Yan guys, sinigo atin. Mga lawas oh, pang litson gino. Relitsonon. Magaganda yung mga katawan guys oh. Dati guys, nung nag-buy and sell din ako ng ganitong klaseng mga baboy, naranasan ko rin yung ginagawa nila, yung ating mga kababayan ngayon dito sa amin na naghahakot ng baboy. Naranasan ko rin yan dati, nung time na meron pa akong multi-cab, no? Na kinakargahan namin sa hakot ng baboy, pamimili ng baboy na ganitong klaseng lahi, and then dalhin sa livestock na si Balo Mantique. Nag-stop na kami dahil wala na focus na ako sa mga baboy ko na mga puti, yung mga hybrid guys, mga baboy na mga large white landrace. Yan. Pero okay rin to guys kasi mabinta rin to pagdating sa livestock. Kasi may mga buyer po na mula sa ibang province na ganito ang kanilang gustong bilhin kasi nga pang lechon business kasi kadalasan sa kanila meron sila. Sagana sa tubig guys oh. Sagana po sa tubig yung lugar namin dito, no? Kasi ang Antique kasi guys na probinsya, isa sa mga nagustuhan ko dito, ang tubig hindi ko problema kasi maraming kabundukan at mga punong kahoy, so maraming tubig sa 2, 3, 4, 5, may 6 pa. Bugat na magaan lang. Pampituran ta. Mga nagmi ba lawas pa? Ayan guys. Medyo malaki to. Medyo malaki yung kanyang dala. Tapos ron, hakot? 3 pa. Sakto man diring 11. Gutok no? Din mo dalong ya? Okay. Dito ang bayar gahulat? Dito ang bayar gahulat? Hugas kay libre tubig. Ben, hugas kay libre tubig. Maraming tubig Gutok kung si dito.
Last na lang dali. Last na lang ra. Last na lang kagugol. Dala. May sarap pa? May isa pa. Yung sinasabi ko nga hanap buhay ka? Mahirap kumita ng pera, no? Gutok ba, no? Gutok na? Masikip. Sige lang. Sige lang ay. Bye mandagal. May bayar naman dito. Paano to kung mapili ang bayar? Ginapagwa o ginalantaw lang? Bisan gutok? Oo. Tanda man, no? Bayar. Na lantaw na lang ang badya. Bagay may- Batok na, batok. Sa batok. Sa batok, gabase sanda? Okay. Tanda man ang bayar, ba? Guys, oh, gutok guys, oh. Ano to guys, 11 heads, tapos ito lang yung service ng ating kababayan sa amin dito. Ano po. So, masikip talaga, no? Masikip. Pero may bayar na to guys. Naghihintay daw ang bayar dun sa kanilang napag-usapang area. Yan. So, ganito guys ang status dito sa amin. Kung tawagin kasi sa Karaya guys, sa Antique Provinces sa top down, yung ganitong klaseng service, no? Yung isang tricycle style, ganyan. Pero ang kaha is, ang side is ganyan pong itsura, no? Last na lang gol? Tapos rin hakot Op, mahulog. Mahulog. Ayan ka farmers, oh. Ayan, so si Kabayang Gogol, kaibigan ko rin to guys. Masipag rin itong taon na to. Sobrang sipag to tandos ba? So sa kanya itong mga baboy na to, 11 piraso yan guys, oh. Nagsiksikan sa loob ng kanyang sidecar. So ang style nito guys is ano lang, panting-panting. Ibig sabihin estimated lang, hindi siya kilo. Ano lo? Mura. Ana. So hindi po ito live weight mga ka-farmers, ha, hindi po. Estimation lang po ang style of buying, no. Inubos na gol? Sige, salamat gid, salamat, ingat. So mga ka-farmers, bago tayo magtapos sa video na ito, mag-add lang po ako ng simpleng salaysay or additional salaysay base po sa aking naranasan noong time na nagbabayan sale ako or kami. Kasama ko yung bilas ko na seaman, wala na ngayon dito guys, andun na, nagtrabaho na sa barko at saka si tatay namin. So based po sa aking or sa aming experience, ang pagbabayan sell ng mga Bisaya na baboy or native pig o kaya tawagin sa amin dito yung pong mistisa na baboy. Yung mistisa na baboy yung mistiso, crossbreeded po yon from native pig bred na pinagparisan ng mga dirasa na baboy, yung mga hybrid. Ganun po ang mindset sa amin dito, yung tinatawag na mistisa o mistiso na baboy. Regarding sa ano guys, sa pricing or sa kita, hindi naman gaano kalakihan. Case to case basis pa rin. No, babalik pa rin tayo sa case to case basis about sa pricing. Kasi pag mataas ang presyo ng baboy, maganda rin ang kita. At saka kapag po mababa ang presyo sa baboy, maliit ang kita. Minsan nga po lugi kami noon. And then regarding po sa period of time kung gaano kahaba or gaano kaiksi ang panahon na kikita ka o makapagbinta ka, ang maganda sa native pig o sa mga mistisang baboy, weekly, pag masipag ka lang mamili guys ng mga baboy sa ating mga kababayan na nasa kabundukan, kung masipag ka lang maghanap, makakasumpong ka talaga, makakaangkin ka ng baboy. So, weekly, meron kang maibibinta na baboy. Unlike po sa mga dirasa na baboy, large white, landrace, pitrin, durok, o mga F1 o ano man yan, sa ganitong klaseng o sa ganyang klaseng mga breed sa baboy, matagal po ang harvest time. Alam naman po natin lahat yan. Bago ko pala makalimutan mga ka-farmers, ang Jigtran Premium Iron, ito po mga ka-farmers, pakita natin sa camera, ayan. So ito po ay maganda para sa mga biik natin na maiwasan ang pagkabansot at pagkakaroon ng anemia. Okay? Jigtran Iron. Available po ito sa Agrivet stores nationwide. Maraming salamat po for watching this video. Happy farming po sa ating lahat mga ka-farmers. See you next time. Bye-bye and God bless po mga ka-farmers.